Sagana ang kabikulan sa mga puno ng pili na hindi lang pala nut ang pakinabang. Ang dagta nito, singhalaga raw ng ginto dahil sangkap sa mamahaling cosmetic products at pabango. Sa halos 1 ektaryang tanimang ito sa bayan ng Quezon, Quezon Province, may mga nakatindig na puno na parang tumatangis. Kapag hiniwaan ang balat ng puno, lumalabas ang malapot, maputi at malagkit na likido na unti-unting tumitigas kapag nahanginan na para namang tunaw na kandila. Pero hindi hinagpis ang ibinibigay nito kina Lele, sa halip, tears of joy. Ang kakaiba kasi nitong halimuyak, ginagamit ng mga sikat na luxury perfume brand para mas tumagal daw ang amoy ng pabango at magbigay ng fresh, spicy na note. Ang mga dagtang ito ang kinukolekta nila para maibenta abroad. Ito ang Manila Elemi. Para siyang peppery lemon or may pagka-citrus ang amoy, malayo ka palang maaamoy mo na siya. Not only Dior, nandiyan din sina Gucci, Chanel, lahat sila ginagamit na to. Pero sa anong puno nga ba na dito lang sa Pilipinas matatagpuan, kumakatas ang malagintong dagtang ito? Ang punong endemic o tanging sa Pilipinas lang nabubuhay, malapit na pamilya ng punong pinagmumulan ng pili nut, ang pili tree. Pero paglilinaw ni Lele, hindi lahat ng klase ng puno ng pili na kukuhaan nila ng Manila Elemi. Ang pinakang kailangan kasi sa market is Canarium luzonicum. Meron itong malalapad na dahon. Ang bunga nito, hindi raw sing laki at sing sarap ng pili nut ng Bicol. Ayun pa yung mga meron ng product hanggang doon po sa taas. Dito sa plantasyon ni Lele, may 300 puno ng Canarium luzonicum. Sa kasalukuyan, nasa 40 to 60 na mga puno ang kinukuhanan nila ng dagta na kung tawagin nila sahing. So itong puno na ito is more than 8 years old na din, pero pwede siyang tumaas ng 3 times nito. Ito yung meron po kami saha. Bali, sasalong po siya ng ganyan. Tapos po, hindi po siya pwedeng kunkurin po ng bumabaon po kasi sisira po yung balat. Hahayaan itong tumulo sa loob ng 8 araw. Malambot at malagkit ang dagta kapag bago na nagiging gray-white at tumitigas kapag natuyo. Kaya ang nga po siya ay medyo dahan-dahan lang po ang pagsungkit po ng sahing po kasi po pag po medyo madumi po ay nababawasan po ang presyo sa market. Mga nakukolektang dagta o sahing, sunod na dinadala sa sarili nilang warehouse sa katabing bayan sa isla ng Alabat. Ire-repack naman siya para maging may lagay sa ganitong box. So dahil madikit, talagyan natin siya ng langis na pangluto, coco oil. Yan. Para pag di kinuhulan natin, madali na siyang matanggal. Kailangan natin siyang i-press mula dito hanggang pailalim. Oo. Para makuha yung 40 kilos. Tapos kapag na-repack na natin, ito na yung kalalabasan. Ang negosyong ito, minana pa raw ni Lele sa kanilang mga magulang. Pero bago sila nagkaroon ng sariling plantasyon, nagsimula raw sila bilang buying station at local supplier ng mga Elemi resin. 2017, since yung parents namin is nagsusupply sa other exporter. So pinag-aralan namin kung paano mag-export. Ang kanilang unang kliyente, isang distiller ng essential oil sa France. Ang unang-unang export namin is only 1,000 kilos. Ginagamit ito sa ingredients ng perfume, cosmetics, medicine din. Hanggang taong 2018, nagtayo na sila ng sarili nilang plantasyon ng Canarium luzonicum. Kada taon, meron na raw silang 4 hanggang 5 shipments abroad. Sa France, Spain, and Morocco. Yan yung mga regular client namin.
Mahal siya kasi malaki ang demand, konti ang supply. So, ini-encourage namin yung mga mayroong vacant lot na mataniman ng pili para mas dumami yung supply and makasustain dun sa world market. Maraming nakakaapekto sa pagpaprice ng LME. Oil content niya, yung moisture content, tapos syempre meron ding mga logistics cost. Regular buying price is 230. And then bibili namin sa buying station ng like 235 or 240. Ganun. Ang mga puno naman ng pili sa Kabikulan na siyang pinagkukunan ng export quality na pili nuts, hindi raw Canarium luzonicum, kundi yung tinatawag na Canarium ovatum. Kilala sa Bicol, pero meron din tong dagta. Siya yung may pinakamalaking bunga. Yun nga lang, iba ang amoy sa dagta ng Canarium luzonicum. Hindi rin sing mahal dahil mas konti raw ang nakukuha ritong langis. Gayunman, ginagawa pa rin itong essential oil dito sa Pilipinas at abroad. Dito sa Gubat, Sorsogon, ang pagtatatak o pagsugat sa balat ng pili tree at pangungulekta ng dagta nito na kung tawagin nila pulot. Mahigit 2 dekada ng hanap buhay ni na Teresa at Rolando. O yung pulot po ng pili, sa isang buwan, 2 beses po kumukuha. Magtsatsaga ka. Dapat araw-araw talaga magtatatak para dire-diretso yung daloy ng pulot. Isang puno yung tatak dapat, 2 lang, 3. Kasi mahirap na yung pag nakaikot sa kanya, mamamatay yung puno. Tuwing 3:00 ng hapon, sinusuyod ni Rolando ang ipinamana sa kanyang lupain na may pilihan o 30 puno ng Canarium ovatum. Yung mga puno ng pili dito, baka century na yung buhay nila. Malaki na sila ng dadatnang po. Mas matapang ng konti yung amoy nito sa sampagita. Ito yung babae. Namumulaklak siya ng konti. Hindi kagaya ng lalaki, hindi nagbubunga. Mas malakas magdagtaing lalaki kaysa babae. Nakakolekta sina Rolando at Teresa ng halos 2 kilong pulot. 2 oras mahigit lang to kinuha sa puno. Kunti lang yung daloy ng pulot. Dapat araw-araw magtatak para duro-diretso yung daloy ng pulot. XLB? Hi. 2 kilo, eksakto. Ang halos 2 kilong pulot na kanilang nakolekta na ibenta nila ng 200 pesos o 100 pesos kada kilo. I-deliver naman ito ni LV sa mga bagsakan kung saan na ibenta niya ng 120 to 130 pesos kada kilo. Ang mga pulot hindi nila alam na ginagamit para sa mga mamahaling pabango. Ginagamit lang daw kasi nila ito bilang pansiga sa uling. Buong buhay po namin talaga. Ngayon lang po kami nagka-pundar ng TV dahil po sa pulot. Ang mga tigalubok naman sa Bohol, nangongolekta rin daw ng dagta ng puno ng pili. Ipinapahid sa kanilang mga sumasakit na kasukasuan. Tambaw sila na, tambaw si Balo. Habang ang iba, ginagamit lang ito bilang pantaboy ng lamok. Ganing saong mahimo i-kuan og ganing naidaghan lamok bitaw kay dili na mo ana na lamok ug magkasimaho aning saong kay humot manggod. Pag abroad na karon pagkakaron kanang isang grapa na 700 man day. Ang pinangangambahan nga lang niya, pakaunti na raw ng pakaunti ang puno ng pili sa kanilang probinsya. Kanang saong dagana mo na sa una. Gamay na kay nangamatay mag-anam. Mao nang ipatanom na pod, ma'am. Ang gobyerno, isinasama na rin ito sa kanilang mga planting. Dapat yung magtatap nito, yung mga farmers ay maitrain namin ng maayos kung paano yung tamang proseso para sa tuloy-tuloy na kapakinabangan, hindi mamamatay ang puno. We can do a one-on-one consultation with the farmers para ma-guide sila sa process ng pag-export. Kasi kung sa international nga nabibili to, why not na tayo mismo yung mag-process dito tapos dalhin natin sa ibang bansa. Matagal nang bahagi ng ating mga kagubatan ang puno ng pili. Sa bawat sugat ng puno nito, sumibol ang kabuhayan ng maraming Pilipino. Ang dagta nito nagbibigay halimuyak ngayon
sa ilan sa mga pinakasikat na pabango sa buong mundo. Tunay nga itong maituturing na yaman nating mga Pilipino. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.